Hello everyone! Welcome back to our channel. So today mga mommies, we're going to cook Bicol Express the kid-friendly way. Why the kid-friendly way? Wala po itong sili. Hindi po siya maanghang, just like your typical Bicol Express. So let's start! First, pakuluan ng baboy hanggang maubos ang water. Hayaan hanggang lumabas ang sariling mantika at mag-isa na ng bawang at sibuyas. Igisa lang hanggang lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay isama na rin natin ang luya. Igisa na rin kasama ang kamatis. Mga mommies, ang isusunod po natin dito ay ang alamang. Hinugasan ko po muna ito sa running water bago ilagay dito sa ating mixture. Make sure na mag-isa natin siyang mabuti kasama ng alamang. Mommies, naglagay din pala tayo ng kaunting siling green. Pero tinanggal ko yung buto para hindi umanghang doon sa ating ginigisa. Para malasahan lang natin na merong kaunting sili. Naglagay din ako ng kaunting sitaw. I know most of the Bicol Express doesn't have sitaw, pero ito kasi version ko. And gusto ko may gulay talaga. Igisa lang natin siya hanggang lumambot yung sitaw, tapos pwede na natin siyang lagyan ng mga pampalasa. Sa mga pampalasa, mommies, naglagay lang ako ng black pepper, patis, sugar, and pork cubes. Nasa sa inyo na, mommy, kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Naglagay din pala ako ng kaunting tubig para medyo lumambot yung karne natin. Hayaan lang natin siyang kumulo, mommies, para lumambot yung ating karne at sitaw. Nasa sa inyo kung gusto nyo medyo crunchy yung sitaw, pero sa amin kasi kailangan namin iluto ng maayos yung mga gulay. Tensiometer lang ako, mommies. Wala akong measurements pagdating sa mga pampalasa. So, it depends sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Naglalagay talaga ako ng sugar sa mga niluluto ko, mommies, kasi pang pa-enhance din yun ng lasa. Kumbaga, mommies, yung brown sugar para sa akin is the MSG in a natural way. So, ito, mommies, ito pa yung isang hindi talaga nilalagay sa traditional na Bicol Express, which is yung atay ng baboy. Yung atay ng baboy, mommies, bago ko siya nilagay is pinabad ko muna siya sa konting suka, paminta, and toyo. Nilagay ko siya sa bandang huli para po hindi ma-overcook yung ating atay ng baboy at hindi siya tumigas. Naglalagay ako ng atay ng baboy, mommies, kasi meron siyang dagdag lasa and pangdagdag na rin ng laman doon sa ating ulam. Kasi, mommies, masyado nang mahal yung per kilogram ng baboy. So, nag-isip ako ng pwedeng idagdag, and that is yung liver ng baboy. Tapos, masarap naman yung kinalabasan niya.
Then mommies, pwede na tayong mag-add ng isang pouch ng Coco Mama. But if you prefer yung fresh na gata, okay lang din yun mommies, and mas better nga naman. Pero during this time kasi mas accessible sa amin bumili yung naka-pouch na gata, which is the Coco Mama. After adding the gata, mommies, pwede na natin siyang hayaang kumulo. Hindi ko na siya tinakpan para hindi mag-curdle yung gata natin. And finally, mommies, it's ready to serve. Kuha na po kayo ng bahaw nyo at tara na't kumain. Thanks for watching, mommies. Till our next video!